Ayun, hi guys! Kamusta naman kayo? Extended na naman yung quarantine. O talagang parang umpisa pa lang sinusubok na agad yung bride-to-be, groom-to-be sa ganitong panahon. Sinusubok na agad ng couple. Lalo na sa mga dates, wedding dates na natamaan na ng quarantine. So, mahalaga ang suporta ninyo sa bawat isa sa ganitong panahon. Basta ayun, positive lang and love wins. Kailangan natin ngayon, iwasan na muna natin yung mga negative, ganyan. Basta maging positive lang, hindi naman ika-cancel yan. Hindi nyo naman ika-cancel yung wedding. Postpone lang. So, may konting delays lang and pag-pray pa rin natin na at least maging okay na para mabalik na sa normal yung buhay natin. Na-share na namin sa inyo yung tungkol sa kung paano kami nag-budget, kung paano namin na-raise yung funds na kailangan namin para sa wedding. So, ayun guys, take note pala wala kaming mga utang doon. So, wala kaming utang na babayaran after ng wedding kasi 'di ba nga, mas dapat paghandaan yung buhay, yung life natin after the wedding. So, mas simple, mas okay. Okay yun. Basta mahalaga, wala kayong utang. Ngayon, ang ideas naman or ang topic na i-share ko sa inyo is yun sa all-in wedding package, advantage niya saka disadvantage. So, ayun, may mga suppliers naman na mga nag-o-offer ng all-in wedding package. Marami naman kasi halos usually talaga is all-in wedding yung package yung makikita natin sa internet. So, ayun, number 1 kasi, for me, number 1, affordable siya. Kasi, may mga ino-offer na silang package ranging sa 120k, package A, package B, 150, package C, 180, ganyan. So, all-in wedding package na siya. So, depende na lang kung anong package yung gusto ninyo, yung choice ninyo. Parang ang mangyayari kasi niyan, ipagko-compare nyo na lang kung anong meron kay package B na wala kay package A, kung ano yung meron kay package C na wala kay A and B. Usually kasi, sa mga all-in wedding package, included na yung setup for the ceremony or for the reception. So, number 2, para sa amin, convenient. So, convenient kasi hindi ka na maghahanap ng individual suppliers or iba't ibang suppliers na kailangan mo. Syempre kasi, kapag naghanap ka pa ng individual suppliers, kailangan mo pa yung availability nila, yung location nila, and syempre kailangan mo pang i-check isa-isa kung anong inclusions nun. At least dito sa all-in wedding package, isang tao na lang din yung kakausapin mo sa kabuuhang vendors or suppliers. Isa na lang din yung kontrata ninyo, tapos siya na din yung maglalatag kung ano yung mga inclusions ng package na kukunin ninyo. So, all-in nandun na lahat. Si photo and vid, si catering, si lights and sound, si mga ganong bagay, si tourist, usually si cake, ganon. So, number 3, for me, hassle-free. Hassle-free since isang tao na nga lang yung kausap ninyo, siya na yung magte-take charge or siya na yung responsible para sa mga partner suppliers or sa mga tie-up suppliers. Lalo na kasi 'di ba kapag short term for the preparation, tapos both working pa kayo ni bride saka ni groom, rest pa kayong nag-work. So at least isa na lang din yung taong i-meet ninyo per meetings. Isa na lang din yung taong kukontakin nyo kung meron kayong concern sa ganito, sa ganyan. Usually parang applicable talaga si all-in kung short term na tapos working pa. Kasi kung individual suppliers yan, lahat yan kailangan mong i-meet.
syempre, i-check mo pa yung availability nila, yung schedules nila. Kasi, di ba, medyo mahirap din naman kasi kung masyado tayong maraming taong kausap. So, at least, dahil nga all-in siya, isang taong na lang yung kakausapin mo. Pinaka-coordinator ninyo, yung pinaka-coordinator nung supplier na kukunin ninyo. So, isang tao na lang yung maglalatag sa inyo nung kung ano yung mga inclusions ng package na kukunin nyo. Siya na rin yung mag-e-explain sa package. Tapos, isa na lang din yung main person na lang din yung contact person ninyo. And parang siya na rin yung magiging representative mo on your behalf para sa mga tie-up suppliers niya. Usually naman kasi yung mga all-in wedding package na yan, mga nag-work na sila together before sa ibang event, 'di ba? Parang siguro meron na silang mga contract, basta may mga ka-tie-up na sila na mga suppliers para sa photo and vid, sa florist, sa cake, sa catering. So ayun, affordable siya, convenient, hassle-free. Tapos, na-discuss ko naman sa inyo kung ano yun. So, for me, yung disadvantage niya, so, dahil nga all-in wedding package na siya, basic package siya. So, basic setup, di ba meron tayong tinatawag na your wedding is your rules. So, minsan, may yung kung ano yung type mo na team, gusto mong ganito, travel team, rustic, yung mga ganon. So, sa all-in wedding package, hindi siya applicable. Kasi, since package na siya so, ibig sabihin, kinuha mo na siyang ayun na. So, kung ano yung existing nilang inclusions, as is na. So, kung may mga gusto ka mang ipa-customize, ipadagdag, upgrade, ganun, syempre, may additional charges na siya. Usually kasi, yan si all-in wedding package is basic. Usually, kung ano yung existing na materials na ginamit nila, ayun din yung mga available props nila. So, ayun nga, kung may ipapadagdag ka or kung may mga ipapabago, additional charges na nga lang siya. So, expected mo na kapag may pinabago ka doon sa package na kinuha mo, expect ka din na may charge lahat yun. Number 2, risky. So, syempre, lalo na sa panahon ngayon, di ba, mahirap magtiwala, lalo na kung sa online mo lang siya makikita. So, dahil nga isang tao nga lang din yung kausap mo, kung sakaling magkakaroon ka ng problema sa main contact person or dun sa coordinator na kausap mo, so lahat ng suppliers na tie-up niya, magkakaroon ng apektado. Domino effect na siya. So, kung magkaroon ka lang ng problema dyan sa contact person mo, sa pinaka-coordinator na na-assign sa'yo, lahat na, sunod-sunod na, lahat yan sira. Lahat yan sira. So, kaya, ayun, mahalaga na sobrang, kung maaari, i-triple check mo siya, double check na siya, kung legit nga yung taong yun, yung suppliers na kukunin ninyo para dun sa all-in wedding package. Kasi 'di ba nung during our preparation nga, meron akong nakita sa FB, grabe, na-scam siya, na-scam yung kasal nila. Hindi naman totally scam kaso niloko pa rin sila kasi yung kausap pala nila is makeup artist lang siya. So, hindi siya as in coordinator. So, ayun, lahat apektado na yung cake niya, tapos yung backdrop, ganun. Grabe, ang sakit sa puso, di ba? Isang beses ka lang ikakasal, tapos yung pera, hard-earned money siya, tapos ganun yung mangyayari. Once in a lifetime sa buhay natin. So, ayun, grabe yung cake niya, styrofoam daw. Tapos yung backdrop niya, ginawa na lang nila ng paraan, ginawa na lang na blackboard. Tapos yung catering, ilang upo yung setup doon para sana sa catering. Grabe, ang saklap na ilang chairs lang daw, yung nakakahiya sa mga principal
sponsors nila na halos nag-o-offer na nga daw na order na lang sa fast food para at least may makain yung mga principal sponsor. Tapos yung taong kausap nila is, ewan ko, ang hirap yatang kontakin pero dumating naman daw dun sa venue. Kaso tapos yung sinasabi na meron daw donut wall. Diyos ko, inipit. 'Di ba? Parang ang sakit. Kaya kung maaari talagang i-check mo yung taong kausap mo na kung galing ba talaga siya dito sa kung talagang galing ba siya dito sa supplier na kukuhanin mo, representative ba talaga siya, kung coordinator ba talaga siya, no? Triple check, walang masama naman kung ile-legit check mo siya, ganun. Siyempre sa kasiguraduhan nyo na din yun. Kasi nga, kapag ka nagkaroon na ng problema sa ganong klaseng kausap mo, sira na talaga yung lahat. Disadvantage din is yung quality niya. Kasi syempre, dahil all-in wedding package niya siya, usually, parang meron siguro sila na, halimbawa, naka-assign sa lights and sounds, tapos, naka-assign din sa photo booth. May mga taong naka-assign, na i-assign din sa photo booth. So, syempre, pwedeng masacrifice dun yung service, yung program na may ibibigay nila sa inyo. Marami na din tayo makikita sa Facebook, 'di ba, na mga na-scam. So, usually talaga mas medyo prone doon si all-in wedding package. Kasi nga, ang ganda nga naman kasing pakinggan. Ika nga, 'di ba, maganda sa pandinig, ika nga, it's good to be true. Pero wala, ganun talaga. So, mag-ingat na lang din, tapos mas maging mabusisi sa mga contract and suppliers. Basahin nyo talaga yung kontrata ninyo, yung sa mga inclusions nyo. Tapos, kung sakaling may question kayong couple, mahalaga na i-open nyo yun sa suppliers or sa main person, coordinator, na kausap ninyo. So, don't be shy. Huwag kayong mahiya kasi it's now or never lang yan. So, mahalaga na mai-open up yung mga concerns sa supplier para at least maklear din sa inyo. Maklear din sa inyo, hindi yung wala kayong iisipin, di ba? Kasi, ako noon medyo nahihiya akong magtanong noon sa mga suppliers kapag meron akong mga questions. Pero, kailangan. Trinay pa din naman namin na i-open kasi iisip-isipin mo rin talaga siya. So, at least, mapapayapa yung isipan mo. Pero, napakahalaga naman din kasi talaga na pagkukuha ka nga ng suppliers, yung may office talaga, tapos makakausap mo ng personal. Napakahalaga din ng mga reviews talaga nila from their previous clients. Kasi kadalasan naman na ngayon online ka na lang talaga makakahanap ng mga suppliers ngayon Even all-in wedding package, kahit individual pa yan. Mag-share din ako sa inyo ng some tips para ma-prevent natin yung mga ganong bagay, yung getting from scam. Kasi napakahirap niyan. Pinag-ipunan yung dalawa yan. Talagang pinagtrabahuhan, di ba? Tapos, once in a lifetime ng buhay mo. Kaya, syempre, gusto mo yung the best na. So, number 1, i-background check nyo siya. So, wag tayo agad na i-engganyo sa lowest price na offer nila. Ika nga, diba? It's good to be true. Sana true. Sana totoo nga, diba? Ayun, hindi lang naman sa FB page or sa Facebook profile mo sila pwedeng i-check. Siyempre, i-check nyo din kung gaano na sila katagal sa industry. Tapos, kung yung office nila is valid ba yung address na sinasabi nila. Is match ba sa sinasabi nila sa'yo? Siyempre, yung contact number, yung landline, existing ba, ganyan. And siyempre, napakahalaga ng mga feedbacks from their previous client. So, siyempre, dun mo din ma-check kung gaano sila magtrabaho. So, ayun, background check is a must. Tapos, syempre, manage your expectation. So, dahil nga all-in siya, all-in wedding package siya,
syempre, you will get what you pay. You have the chance din na maitanong kay coordinator kung magkaano ba yung budget nila sa cake, kay photo and bid, para at least alam mo kung magkano yung inalat nilang budget doon. For example, ang budget nila sa cake is 1K, 1,000. So, syempre, don't expect na meron kang 3 layers edible cake. So, dapat, maging detailed kayo doon sa kontrata kung ano yung aasahan mo sa event mo. Para hindi ka magtataka na, di ba? Oh, bakit 1 layer lang yung cake? Akala ko 3 layer. Ganon. So, sa kontra, kung ano yung inclusions niya, hingin mo yung exact details na halimbawa sa flowers, anong klaseng bulaklak yan, bouquet ba yan, yun para sa maid of honor, mga ganong bagay. At least, kung ano yung ina-expect mo, ayun yung dadating, hindi yung kung ano yung inaasahan mo, ay akala ko ganito, hindi pala. At least hindi ka ma-stress sa big day mo. So, syempre, check nyo din yung payment schedule. Kasi usually, syempre, di ba, kailangan nating mag-down for the reservation, tapos kalagitnaan, may partial payment na yan. Hanap kayo ng mga suppliers na nag-o-offer. May mga suppliers na yung payment nila, yung pang full payment nila sa mismong event na, on the day na nung wedding mo. Kasi at least, 'di ba, sigurado ka na magagawa nila yung obligations nila sa inyo. Pero syempre, may mga suppliers din talaga na kailangan namang ma-settle yung balance. May mga suppliers like may mga pre-productions, like ng mga invitation. Syempre, after na ng pagtatapos na ng kasal, bago yung kasal, dapat okay na yan planchado na yan. At least, 'di ba, magagawa talaga nila yung obligations nila sa inyo. Tapos, sigurado ka na quality yung service na ibibigay nila sa inyo. Tapos, kung ma-delivered man nila yung service beyond your expectations, word of gratitude is enough naman. Pero, syempre, kung medyo may sobra kayo, bigyan nyo na lang. Pwede naman na magbigay ng konting tips sa kanila. So, ayun. Sana po kahit paano makatulong sa inyo. Ayun, next kong i-discuss yung sa individual suppliers advantage and disadvantage naman nila. So, ayun yung ginamit namin sa aming wedding. So, ayun, first option nga namin, di ba, si all-in wedding package. Ayun, as time goes by, nagbago. So, yung kung may questions kayo, feel free to comment or PM me para at least masagot ko and makatulong din naman sa inyo. So, ayun, salamat. Ingat kayo and God bless.